Bago tayo magsimula mga kabayan, inform ko lang kayo na meron pa tayong last 3 pieces. Tignan na lang sa screen. Ito yung pangil ng baboy ramo na may kasamang gabay medalyon. Ang bisa nito, kabal sa katawan at pampalakas ng katawan. Kung sakaling interesado kayo mga kabayan, nasa comment section ang link para maka-order. Again mga kabayan, last 3 pieces na lang tayo. Ang susunod na stock na to, hindi ko alam kung next month or next month pa uli magkakaroon. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Anok o mas kilala bilang Marshall. Walang eksaktong taon. Santa Catalina. Nang mga panong ito ay 25 anyos na si Marshall at kasalukuyang buntis ang asawa. Bago pa dumating ang kabuwanan, mas minabuti nitong bumukod. Malawak naman ang lupain na pagmamay-ari ng ama. Pinili ni Marshall ang dulong bahagi ng lupa. Medyo may kasukalan man ang daan, nakakalusot pa rin ang mga sasakyan. Personal driver ng isang kilalang pamilya si Marshall. Ipinagkatiwala din sa kanya ang sasakyang ginagamit, kaya madali lang itong nakakapasok sa trabaho. Isang hapon, marami ang pinuntahan ng amo kaya hapon na itong nakauwi ng tahanan. Habang nasa daan, nakasalubong ang 3 lalaki. May bitbit itong sako at mga asong nasa 6 ang bilang. Bahagya namang napatigil si Marshall nang makalapit sa mga ito. Pipito, pwede bang 2 bote ng pukyutan ng sakin? Patid na lang ako sa bahay ha. Wika ni Marshall. Ay nako Marshall, pasensya na. Hindi pukyutan ang nakuha namin ngayon eh. Tugon ni Pipito. Ganun ba? Ano ba yung dala mo? Tanong ni Marshall. Kagad namang binuksan ng lalaki ang sako. Nakita ni Marshall na bayawak pala ang laman. Tila hirap na ito sa paghinga dahil nakapatiwarik ang posisyon nito. Sa hindi malamang dahilan ay magaan ang nararamdaman ni Marshall doon sa hayop, kaya kagad niya itong binili. Teka, magkano ba yan? Baka pwede kong bilhin. Tanong ni Marshall. Pwede naman. O sige, kunin mo na yan. Tugon ni Pipito. Kagad namang kumuha ng wallet si Marshall at binili ang hayop. Matapos maiabot ang bayad, mabilis namang bumalik sa kotse si Marshall at nagmaneho pa uwi. Makalipas ang ilang minuto ay bahagyang tumigil si Marshall. Naroon siya sa tabi ng ilog upang pakawala ng bayawak. Pagbukas nito ng sako, dali-dali namang inalis ni Marshall ang tali sa mga paa nito. Kaso nga lang labis na nasaktan ng hayop. Halos hindi na makagalaw. Hanggang sa nagulat si Marshall at tila napaluha ang bayawak. Gamit ang huso, dahan-dahang inilapit ng bayawak ang bato kay Marshall. Kagad itong pinulot ng binata, kahit may malapot pang likido na nakabalot sa bato. Baliwala ito kay Marshall at mabilis niyang inilagay sa bulsa. Matapos niyang makuha ang bato, dali-daling tumakbo ang bayawak papunta sa ilog. Labis man ang pagtataka. Hindi na ito pinagtuunan ng pansin ni Marshall. Kagad na siyang bumalik sa kotse hanggang sa marinig ang isang boses. Mapalad ka iho ha. Ikaw ang nakakuha. Yung mutya na yan, matagal ko nang nais makamtan. Wika ng ermitanyo. Pasensya na po ha, pero anong mutya po ba yung sinasabi niyo? Tanong ni Marshall. Di yung batong nasa bulsa mo. Alam mo, matagal ko nang inaabangan yung bayawak sa lungga niya. Hindi ko lubos akalain
na may napili na pala itong pagbigyan. Ingatan mo yan ha. Palagi mong ibalot sa pulang tela. Tugon ng ermitanyo. Wala mang maintindihan. Napatango na lamang si Marshall at kagad nagpaalam. Pagkarating sa tahanan, nakangiti nitong sinalubong ang asawa. Kaso nga lang napansin niya sa itsura nito na merong problema. O mahal, mukhang malalim yung iniisip mo ah. Ano bang nangyari? Tanong ni Marshall. Ayon sa asawa, kakarating lang din ito sa tahanan. Pumunta siya sa bahay ng mga magulang. Habang nasa daan, merong nakasunod sa kanya na matandang babae. Sa tansya ni Jenny, nasa 90 na ito. At ang nakakapagtaka, kahit mahahalatang sobrang tanda na nito ay mabilis pa rin kung kumilos. Nakasunod lamang ang babae hanggang sa mismong harapan ng bakuran. Mabuti na lang dumating ang asawa bago pa gumawa ng kakaibang hakbang ang matanda. Mahal, kinakabahan ako eh. Baka bumalik yun dito habang wala ka eh. Wika ni Jenny. O sige, papakiusapan ko muna si nanay. Doon ka muna sa kanila habang nasa trabaho ako. Tugon ni Marshall. Pagsapit ng dilim, wala namang kakaibang nangyari. Tanging mga kuliglig lang ang naririnig sa labas ng tahanan. Kinabukasan, maagang gumising si Marshall at pinuntahan ng ina. Nang makarating sa bahay ng mga magulang, kaagad nitong ibinahagi ang sinabi ni Jenny. Walang pag-aalinlangang pumayag ang ina. Kaagad namang umalis si Marshall at pumasok ng trabaho. Nang malapit na sa tahanan ng amo, may napansin siya na ilang kalalakihang sa harapan nito. Nasa 10 ang bilang, sakay ng 2 sasakyan at tila nagmamasid ng bahay ng amo. Hindi naman ito pinansin ni Marshall at nagpatuloy lamang sa pagmamaneho. Tulad ng nakagawian, maaga pa lamang ay nasa tahanan na ito ng amo. Ipinasok ni Marshall ang sasakyan sa loob. Nakitang kumakain si Don Felipe sa hardin. Malawak at magarbo ang tahanan nito. Maihahalin tulad sa isang palasyo. Magandang umaga ho, Don Felipe. Wika ni Marshall. O Marshall, kumain ka na ba? Halika, sumabay ka na. Medyo mahaba ang biyahe natin ngayon eh. Tugon ni Don Felipe. Kagad namang kumuha ng tinapay si Marshall sabay lagay ng palaman. Ilang minuto pa ang nakalipas ay pumasok na ng kotse si Marshall. Naganda na sa pag-alis nila ng amo. Sumakay din si Don Felipe. Mas pinili nitong maupo sa gilid ni Marshall. Kaya labis ang pagtataka nito. Ito ang unang pagkakataon na umupo sa tabi niya ang amo. O boss, dito ko upo. Tanong ni Marshall. Oo, si Narex na ang nasa likod, total. Gusto ko makita yung ganda ng paligid. Tugon ni Don Felipe. Napangiti na lamang si Marshall matapos marinig ang sinabi ng amo. Sila ang nasa harapan, habang ang 4 na bodyguard naman ang nakaupo sa likuran. Ilang sandali pa ay umalis na rin ang mga ito. May meeting na kailangang puntahan ng amo. Sa hindi kalayuan, muli na namang nakita ni Marshall ang sasakyan ng mga lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, isa na lang ang nakita niya na tila nahati na ang grupo. Hindi ito binigyan ng pagdududa ni Marshall. Ipinagpatuloy lamang niya ang pagmamaneho. Nang makalagpas, ramdam ni Marshall na tila basa ang bulsa. Bagya nitong binagalan ang pagmamaneho. Kagad na kinapa ang loob ng bulsa. Nagulat ito nang may mahawakan na likido sa bulsa. Oh,
May problema ba, Marshal? Tanong ni Don Felipe. Nang mapansin ito na hindi mapakali si Marshal. Wala naman ho. May kinuha lang ho ako sa bulsa. Tugon ni Marshal. Habang kausap ang amo, naagaw ang atensyon ni Marshal nang makita ang nakasunod na sasakyan sa likuran. Iba na ang pakiramdam niya, kaya kagad niya itong sinabi sa mga kasama. Boss, mukhang kanina pa tayo sinusundan ng sasakyan na yun Iba ang pakiramdam ko dyan Boss, dalawa yung sasakyan kanina. Hindi ko na nga makita kung nasan yung isa Wika ni Marshal. Ganun ba? O Rex, alam nyo na yung gagawin, umanda kayo Ibigay nyo sa akin yung 2 baril na nakatago. Ito Marshal alam mo na kung paano gamitin yan Tugon ni Don Felipe. Sabay abot ng baril kay Marshal. Kinakabahan man patuloy lang ito sa pagmamaneho. Hanggang sa biglang humarang yung isang sasakyan. Boss, ito yun. Ito yung sinasabi ko. Lumabas na ang mga bodyguard. Kaso nga lang kagad silang pinulanan ng bala. Don Felipe, kayo ang dahilan kung bakit nasira ang lugar namin. Kamatayan mo lang ang magpapatigil. Pwes, pagbibigyan kita. Wika ng armadong lalaki. Matapos itong sabihin ng nakamaskarang lalaki, muli itong nagpaputok ng baril. Umalingaw-ngaw ang tunog sa paligid. Labis din ang pinsala sa salamin ng sasakyan dahil sa dami ng bala. Halos mapulbos ang sasakyan sa dami ng tama ng bala. Sige, tignan nyo. Para siguradong patay na yan. Wika ng armadong lalaki. Dito na nagsimulang magpaputok si Marshal. Inuna nitong barilin ang lalaking papalapit. Labis namang nagulat ang mga kasama nito at kagad na nagtago. Walang pag-aalinlangang sumugod si Marshal. Hindi na inisip ang sariling kapakanan. Nang makita ng mga armadong lalaki ang ginawa nito, tinuon ng mga ito ang atensyon kay Marshal. Ngunit ang ipinagtataka ng mga armadong kalalakian, tila hindi ito tinatabla ng bala. Hindi maintindihan ni Marshal, pero alam niya na mayroong kakaiba sa katawan. Bumilis ang pagkilos, na kaya nang harapin ang dami ng mga kalaban. Ano Marshal? Ubus na ba? Tanong ni Don Felipe. Wala na ho, boss. Naubos ko na po yung lahat. Tugon ni Marshal. Labis naman ang pagkamangha ng amo dahil tila hindi tinablan ng bala si Marshal. Teka Marshal, paanong hindi ka tinatabla ng bala? Tanong ni Don Felipe. Hindi ko rin alam, boss Wala akong ideya sa mga nangyayari. Tugon ni Marshal. Ilang minutong nakatulala ang amo. Tinignan nitong mabuti ang suot ni Marshal. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Ngunit sa dami ng balang tumama sa kotse, hindi na nakaligtas ang 4 na bodyguard. Pagkarating ng mga pulis, minabuti ng mga ito na hindi pa alam na buhay pa si Don Felipe. Matapos ng kaganapan bilang pagpapasalamat, binigyan ni Don Felipe ng kaunting salapi si Marshal. Ayaw man itong tanggapin ngunit dahil mapilit, tinanggap na lamang ito ni Marshal. Hindi naman may pagkakailang kailangan din niya ng pera para sa nalalapit na panganganak ni Jenny. Gamit ang isa pang kotse ng amo, maaga siyang umuwi at nagpunta sa tahanan ng ina. Habang nasa daan, may nakita itong pamilyar na mukha mula sa malayo. Nang makalapit kagad niyang nakilala kung sino ito. O tatang, saan po kayo pupunta?
Baka gusto niyo pong sumabay. Tanong ni Marshall. Diyan lang naman ako sa unang bahagi ng ilog. Pero ikaw talaga ang pinunta ko dito. Tugon ng ermitanyo. Ako? Bakit naman ho? Muling tanong ni Marshall. Ayon sa kaibigan ko, nakipaglaban ka sa mga armadong lalaki, hindi ba? Naubos mo sila. Pero hindi ka pa rin absuelto, iho. Wika ng ermitanyo. Teka, pinagtanggol ko lang naman ho yung sarili ko. Kaya malabong makulong ako. Tugon ni Marshall. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Basta ang maipapayo ko sa'yo, palagi kang maging handa. Tugon ng ermitanyo. Matapos ang maikling usapan ng dalawa, kaagad nang dumiretso si Marshall papunta sa tahanan ng ina. Nang makarating, kapansin-pansin ang nakaharang sa bintana at pintuan. Nay, Jenny, bakit naman nakasara lahat dito? Matapos marinig ang boses ni Marshall, kaagad silang nagbukas ng pintuan. Paglabas ni Jenny, kaagad niyang niyakap ang asawa. Oh, ano ba nangyari? Tanong ni Marshall. Ngunit hindi kaagad nakapagsalita ang asawa. Ilang sandali pa lumabas ang ina habang bitbit ang isang makabuhay. Wala dito ang tatay mo. Nasa bundok at hindi pa nakakauwi. Kanina pa merong umaaligid na malaking aso dito sa bahay. Wika ng ina. Dagdag pa nito. Kaninang umaga nang umalis ang ama papunta sa bukid, bigla namang may kumatok sa pintuan. Hindi naman ito kagad binuksan ng ina. Napagpa siyang silipin ang siwang sa pintuan. Hanggang sa nakita nito ang matandang babae na inilarawan ni Jenny. Napakabaho ng amoy nito. Tila pinaghalong lansa ng isda at baho ng imbornal. Kagad namang pinagmumura ng ina ang matandang babae na nasa labas ng tahanan. Hoy, ikaw demonyo ka. Kilala kita. Huwag na huwag kang magkakamali. Kung napadaan ka lang, pues lumayas ka na. Kung ayaw mong magkasubukan tayo. Wika ni Nanay Josephine. Tumawa ng malakas ang matandang babae habang papaalis ng lugar. Nung una inakala ng dalawa na ayos na ang lahat. Ngunit sa pag-alis ng matanda, bigla silang nakarinig ng pag-angil na hindi naman nila malaman kung saan nanggagaling. Hinanap pa ng mga ito ang pinanggagalingan ng tunog hanggang sa makita ang isang itim na aso. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa tahanan. Ilang oras itong nagpaikot-ikot sa labas ng bahay. Nagawa pa ng ina na hagisan ng asin ang nilalang pero ayaw nitong magpatinag. Bigla namang tumakbo ang aso nang marinig ang papalapit na kotse. Dito nila binuksan ang pintuan nang marinig ang boses ng asawa. Teka, napaaga ata yung uwi nyo. Anong nangyari? Tanong ni Jenny. Hindi na tinago pa ni Marshall ang naganap. Ibinahagi niya ang lahat sa asawa. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Tanong ni Jenny. Ayos lang naman ako, mahalog mo kung alalahanin. Kasi pag tumatama yung bala sa akin, parang kinakagat lang ako ng langgam eh. Hindi naman siya ganun kasakit. Tugon ni Marshall. Matapos ang usapan, mas minabuti namang manatili na mag-asawa sa tahanan ng magulang hanggang sa makauwi ang kanyang ama. Pagsapit ng hapon, nag-usap lang ng kaunti ang pamilya at kagad nang nagpaalam ang mag-asawa. Sigurado ko bang ayos lang kayo doon, anak? Maya pumunta doon yung aswang. Tanong ni Nanay Josephine. Hayaan niyo po, Nay.
Pupulbusin ko yung katawan ng aswang na yun kapag nagpakita. Tugon ni Marshal. Sabay pakita ng baril na ibinigay ni Don Felipe. Bago umuwi ng tahanan, minabuti nilang dumaan muna sa palengke para makabili ng ulam. Ngunit dahil sa nangyari kaninang umaga, kaagad namang pinagkaguluhan ng mga tao si Marshal. Nagtanong ang mga ito sa totoong naganap. Nabilib sila kay Marshal sa labis na katapangan. Nang tuluyang lumubog ang sikat ng araw, nagpa siyang umuwi ang mag-asawa. Kitang-kita ang paligid dahil sa liwanag ng bilog na buwan. Nang makarating sa tahanan ay kagad namang naganda ng makakain si Jenny habang nagmamatsyag si Marshal sa labas. Nang mapansin na wala namang kakaiba, kagad na itong pumasok para kumain. Tahimik lang ang mag-asawa habang nasa hapag, tila nakikiramdam sa buong paligid. Hanggang sa matapos kumain, muli na namang nag-ikot si Marshal sa tahanan para siguraduhing walang nilalang. Umupo ito sa tapat ng tahanan. Nagsindi ng sigarilyo habang pinagmamasdan ang bilog na buwan. Nang maubos ang 2 sigarilyo, umakyat ito ng tahanan para matulog. Pagsapit ng hating gabi, bigla namang nag-iba ang amoy ng paligid. Naging maalinsangan at parang nabubulok na laman. Kagad bumangon si Marshal para alamin kung saan nanggagaling ang amoy. Sumilip ito sa bintana pero wala siyang nakitang kakaiba. Dahil hindi mapakali, kagad itong lumabas ng tahanan. Umikot sa bahay pero wala namang nakita. Hanggang sa napagtanto na tila sa taas ng gagaling ang amoy. Kagad namang tinignan ni Marshal ang bubong ng tahanan. Bagyang kinilabutan matapos makita ang isang nilalang. Nakatuwad habang nakabuka ang bunganga. Nakatayo ang lahat ng buhok at patuloy sa pagtulo ang laway. Dahil sa mga nakita, dali-daling binunot ni Marshal ang baril. Walang pag-aalinlangang pinaputukan ng nilalang, pero kagad itong nakatunog. Mabilis sa tumalon papunta sa mataas na bahagi ng palayan. Kagad naman itong sinundan ng tingin ni Marshal. Sinipat kung makikita pa ang nilalang. Nang walang makitang bakas, pinagmumura ni Marshal ang nilalang. Sa oras na makita kita uli dito, uubusin ko yung bala ko sa katawan mo. Demonyo ka! Wika ni Marshal. Muli itong bumalik ng tahanan. Nakita ang takot na asawa. Mahal, ano bang nangyayari? Tanong ni Jenny. Nakita ko naghahanap ng butas yung aswang na yun eh. Napakahayop talaga. Tugon ni Marshal. Mukhang hindi tayo titigilan yan eh. Siguro mas maganda kung lumipat na lang tayo ng bahay eh. Wika ni Jenny. Hindi ako papayag na takutin lang tayo ng aswang na yun. Lalaban tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang makalapit sa inyo ng anak ko ang nilalang na yun. Tugon ni Marshal. Muling natulog ang mag-asawa nang masiguradong wala ng banta sa paligid. Kinaumagahan, nakita ni Jenny na nagkakape si Marshal. O mahal, wala ka bang pasok ngayon? Tanong ng asawa. Sa ngayon wala pa pero bukas baka pumasok na ako. Magpupunta ng Amerika si Don Felipe. Tugon ni Marshal. Naku, paano yan? Eh di wala ka ng trabaho. Muling tanong ni Jenny. Napag-usapan na namin yan. Ang sabi niya, tuloy pa rin ang pagpapasahod niya sa akin kahit nasa ibang bansa siya. Tugon ni Marshal. Mabuti naman kung ganun.
Hindi kasi ako mapakali, lalo na sa nangyayari ngayon eh. Wika ni Jenny. Nang mga sandaling iyon naganap ng magagawa sa tahanan si Marshall, kinumpuni ang kakaunting sira na makikita sa bahay. Hanggang sa sumapit na ang hapon, habang nasa itaas ng bubong si Marshall, muli nitong nakita ang malaking aso na nasa paligid. Hindi normal ang laki nito. Halos 5 beses kung ikukumpara sa normal na aso. Nang maalala ang mga ibinahagi ng asawa nung nakaraang araw, dahan-dahan niyang itinutok ang baril at siniguradong matatamaan ang nilalang. Pagkalabit ng gatilyo, kaagad namang tumama ang bala sa aso, pero tila tumalbog lang sa katawan. Hindi pa rin umalis ang nilalang at puro angil ang ginagawa. Tila asong baliw na naglalaway. Ganun ha? Hindi ka tinatabla ng bala? Ayaw mong umalis. Sige, magmano-mano tayo. Wika ni Marshall sa sarili. Kaagad itong bumaba mula sa bubong. Nagmamadaling pumunta sa kusina at kinuha ang itak. Pero bigla na lang natigilan si Marshall nang marinig ang tinig sa kanyang isipan. Lagyan mo ng tubig na mula sa mutya ang hawak mong itak. Wika ng gabay. Teka, sino ka? Ano ginagawa mo sa isipan ko? Tanong ni Marshall. Ako ang nagmamay-ari ng mutyang hawak mo. Huwag ka ng maraming tanong. Gawin mo na lang kung ano ang sasabihin ko. Tugon ng gabay. Matapos marinig ang sinabi, kaagad namang sinunod ni Marshall ang utos nito. Paglabas si Marshall ng tahanan, nakita niya ang nilalang. Naroon pa rin ito sa bakuran. Bahagya namang napatigil sa paggalaw ang nilalang nang makita nitong papalapit si Marshall. Padilim na ng mga sandaling iyon. Nakakapagpalit na ng anyo ang nilalang. Ilang sandali pa ay dahan-dahang bumalik ang wangis nito sa isang matanda. Mas mabuti siguro, iho. Ibigay mo na lang sa akin yung bata sa sinapupunan. Bubuhayin ko ang asawa mo. Wika ng matanda sabay turo sa bintana kung saan nakatingin si Jenny. Magkakamatayan muna tayong dalawa bago ka makalapit sa mag-ina ko. Wika ni Marshall. Napaangil ang nilalang. Dahan-dahang bumalik sa pagiging aso. Hinanda ni Marshall ang sarili sa magaganap. Ilang sandali pa bigla na namang sumugod ang nilalang. Kaso nga lang sa paglabas ni Marshall ng itak, bahagya itong natigilan. Tila ba nakaramdam ng panganib. Dahil sa ginawa nito, umabante na si Marshall at sinalubong ang nilalang. Mabilis namang nakaiwas ang nilalang nang magkaroon nito ng pagkakataong umatake. Kaagad nitong kinagat ang paa ng binata. Pero hindi inaasahan ng nilalang na walang epekto ang gagawin niya. Makapalang kabal ni Marshall dahil sa tulong ng mutya. Bahagya itong dumistansya. Madilim na ang paligid ng mga oras na yun. Bumalik sa pagiging tao ang nilalang. Nilagyan ng kamay ng sariling laway. Matapos itong gawin, muli na naman siyang sumugod. Hinataw ito ni Marshall ng itak, kaso nga lang muli na namang nakaiwas ang nilalang. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakalmot nito ang braso ni Marshall na naging dahilan ng paglabas ng dugo. Sundin mo ang galaw ng iyong katawan. Huwag mong panlabanan. Wika ng gabay. Kagad itong sinunod ni Marshall. Habang bitbit ang itak, nagawa niyang makipaghabulan sa nilalang.
Nagkaroon siya ng pagkakataon na magamit ang patalim. Kaagad niyang hiniwa ang paa ng matanda. Napatigil ang nilalang, pero hindi na nagpaawat pa si Marshall. Sa ganitong paraan, nagawa niyang masugatan ang iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Ilang sandali pa ang lumipas. Tumalon ang nilalang sa itaas ng puno. Tuluyan ang umalis sa lugar. Hahabulin pa sana ito ni Marshall. Kaso nga lang muling nagsalita ang gabay. Huwag mo nang sundan. Hindi na rin magtatagal ang buhay ng isang yon. Mamamatay siya sa lasong nakalagay sa itak mo. Pero huwag kang magpapakampante. Sa oras na magkaroon ka ng koneksyon sa mga nilalang, hinding-hindi ka na nila titigilan. Wika ng gabay. Teka, tao ka ba? Nasaan ka ba? Tanong ni Marshall. Bagyang napatras ang binata nang makita ang totoong anyo ng gabay. Malaki ang pangangatawan nito. Mahaba at makapal ang buntot. Tila kawangis ng tao kapag nakatayo. Ang mukha niya ay mula sa bayawak. Sobrang kapal ng balat. Panay din ang paglabas ng dila katulad ng ahas. Ako ang tagapagbantay ng mutya. Napili kita bilang tagapangalaga dahil busilak ang iyong kalooban. Wika ng gabay. Napatulala si Marshall matapos marinig ang mga ibinahagi ng gabay. Matapos nun ay kagad itong naglaho. Nang makabalik sa loob ng tahanan, labis naman ang pag-aalala ng asawa. Nilapitan nito si Marshall at niyakap. Pagsapit ng hating gabi, wala nang kakaiba. Pero hindi pa rin ito nagpakampante. Hanggang sa pagsapit ng umaga, malalim na ang mga mata ni Marshall dahil wala pang tulog. Matapos mag-agahan, hinatid niya ang asawa sa tahanan ng mga magulang bago siya pumasok sa trabaho. Pagkarating niya sa bahay ni Don Felipe, nakita niya itong abala sa telepono. Bigla namang ibinaba ng amo ang telepono matapos makitang papalapit si Marshall. O Marshall, samahan mo ako mag-agahan. Sumunod ka sa akin doon sa kusina. Wika ni Don Felipe. Tumango na lamang si Marshall bilang pagsang-ayon. Habang papunta sa kusina, pansin ni Don Felipe ang puyat na mukha ni Marshall. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos May problema ba? Nang marinig ang tanong ni Don Felipe, walang pag-aalinlangang ibinahagi ni Marshall ang lahat ng nangyari sa kanyang pamilya. Totoo pala ang mga nilalang na yan, Kung ganon, maaari kayong manatili dito sa bahay ko. Doon kayo sa may kabilang bahay. Total, wala namang gumagamit nun. Kayo na din ang bahalang mag-alaga sa buong mansyon. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko ang sahod mo. Wika ni Don Felipe. Sigurado ho kayo, boss? Kung sakali, lilipat po kami dito pagkatapos manganak ng asawa ko. Tugon ni Marshall. Walang problema kung yan ang nais mo. Basta isipin nyo na lang, kayo din ang nagmamay-ari ng buong lugar habang nasa ibang bansa kami ng pamilya ko. Tugon ni Don Felipe. Hindi naman nag-alinlangang tanggapin ng alok ng amo. Matapos silang mag-agahan, kaagad hinatid ni Marshall si Don Felipe sa paliparan. Hinayaan ni Don Felipe na gamitin ni Marshall ang kotse para makatulong sa pang-araw-araw. Kaagad nitong sinundo ang asawa. Muling dumaan ng palengke para bumili ng makakain. Nang makarating sa bayan, mas minabuting iwanan ng buntis na asawa sa loob ng sasakyan. Habang nasa palengke, bahagyang napatigil sa paglalakad nang makabangga ang isang lalaki. May kalakihan ng pangangatawan nito. Kapansin-pansin din ang ilan pang kalalakihang nakatitig sa kanila.
Tila nag-aantay lang ng kaunting pagkakamali. Handa nilang pagtulungan na gulpihin si Marshall. Di ba ikaw si Marshall? Yung taong umubos sa grupo ng mga rebelde? Tanong ng lalaki. Hindi naman kumibo si Marshall dahil ramdam nito ang panganib. Huwag kang magpakampante ha. Pero siguraduhin mong maging masaya ka na sa mga huling araw ng buhay mo. Wika ng lalaki. Naantala naman ang tensyon nang lumapit si Pipito sa kanila. Marshall, kailangan mo pa rin ba ng pukyutan? May dala kami ngayon, oh. Baka gusto mong bumili. Tanong ni Pipito habang lumalapit sa kanila. Hindi naman nagpahalata ang lalaki. Dahan-dahang nilisan ang lugar. O Pipito, ilang bote ba ang dala nyo? Tanong ni Marshall. 5 bote. Ipapasa na sana namin sa palengke, buti nakita kita. Bibili ka ba? Tanong ni Pipito. Oo sige, bigyan mo ako ng 2. Mamaya may halong tubig to ha, sigurado kang puro to ha. Biro ni Marshall. Matapos ang naging usapan ng dalawa, kagad nang tumuloy si Marshall upang bumili ng pangangailangan. Hindi na nagtagal ang mag-asawa sa bayan at kagad nang bumalik ng tahanan. Nagtulong na ang mag-asawa upang mabilis na maihanda ang pagkain. Ilang sandali pa nagpaalam na naman si Marshall na lalabas ng tahanan para magpahangin. Ama, lalabas muna ako ha. Magpapahangin lang ako sandali at magbabantay. Wika ni Marshall. Sige mahal, tatawagin na lang kita kapag luto na. Nagpunta si Marshall sa tumbang puno, naupo at nagsindi ng sigarilyo. Habang abalang iniisip ang mga bagay-bagay, napabalikwa si Marshall nang marinig ang boses ng gabay. Huwag kang mabahala. Alam ko ang takbo ng isipan mo. Hindi kita papabayaan. Wika ng gabay. Nakakagulat naman to oh. Nga pala di ba ang sabi mo, maaaring gumanti ang pamilya ng aswang na nakaharap natin? Tanong ni Marshall. Tama ka. Mas mabuting maglagay ka ng pangontra sa tahanan. Maglagay ka ng mga makabuhay. May ibibigay akong mga kataga sa'yo. Isabit mo sa bintana at mga pintuan. Tugon ng gabay. Ilang sandali pa ay tinawag na siya ng asawa. Habang nasapag, ibinahagi naman ni Marshall ang naging usapan sa amo. Mahal, kinausap pala ako ni Don Felipe. Ang sabi niya, pwede nating gamitin yung bahay niya habang wala pang tao doon. Wika ni Marshall. Sigurado ka ba, mahal? Akala ko ba gusto mo dito kasi tahimik? Tanong ni Jenny. Tahimik din naman doon, mahal eh. At saka laki pa ng bahay, masosolo pa natin. Tugon ni Marshall. Matapos ang usapan ng dalawa, muli namang nagpaalam si Marshall para kumuha ng makabuhay. Habang tinatahak ang masukal na kakahuyan, mapapansin ang mabahong amoy sa buong lugar. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakita ni Marshall ang puno na maraming makabuhay. Nawala rin ang mabahong amoy sa parting ito. Nang matapos makuha ang mga kailangan ay kagad siyang umuwi ng bahay. Lumipas ang ilang buwan. Wala namang nagparamdam na kahit ano. Pabalik-balik din si Marshall sa bahay ng amo para mapanatiling malinis ang tahanan. Hanggang sa dumating na ang araw na manganganak ang asawa. Sa unang gabi nito, ramdam na ni Marshall ang malagkit na simoy ng hangin. Habang abala sa pagmamasid ay bigla namang nagsalita ang gabay.
Maraming nagbabantay sa lugar. Maraming nag-aantay. Huwag kang mag-alala. Hindi sila makakalusot sa atin. Wika ng gabay. Paano kaya kung pumatay ako ng isa sa mga yan? Para matakot yan. Wika ni Marshall. Kagad lumabas ng tahanan si Marshall. Nang masiguradong sarado na ang pintuan ay bigla itong dumapa. Gumapang na parang bayawak. Mabilis itong kumilos. Hindi siya napansin ng bakwa. Ang bakwa ay isang uri ng aswang na lumalaki ang bunganga. Tila sawang kumakain at sinusubo ng buo ang biktima. Madalas itong biktimahin ay mga batang naglalaro sa gabi. Pero ang paboritong pagkain ng mga ito ay ang bagong silang na sanggol. Nagpunta sa harapan nito si Marshall. Tatalon pa sana ang nilalang. Pero hinila ito ni Marshall at hinampas sa lupa. Nagpulasa naman ang ibang nilalang nang makita ang ginawa ni Marshall. Hala sige, magsialis kayo dito. Pag nakita ko pa kayo dito sa bahay, lahat kayo hahalik sa lupa. Wika ni Marshall habang pinagmamasdan ang mga nilalang na lumalayo. Naagaw naman ang atensyon ni Marshall nang mapansin ang tatlong panauhin. Nakatayo ito sa ilalim ng puno. O kayo, anong ginagawa niyo dyan? Tanong ni Marshall. Nanatiling nakatitig pa rin ang mga ito sa kanya. Dahil may kadiliman ang paligid, kaya hindi makita ni Marshall ang mata ng mga ito. Hoy, kinakausap ko kayo. Anong kailangan nyo? Tanong ni Marshall. Hindi naman sumasagot ang mga kalalakian sa kanya. Ilang sandali pa, marahan silang umalis sa lugar. Hindi na nag-abalang sundan pa ang mga ito. Alam ni Marshall sa kanyang sarili. Malakas ang tatlong ito. Ramdam niya ang pamilyar na aura. Nararamdaman mo ba sa kanila ang parehong pakiramdam nung una mong makarap ang aswang? Tanong ng gabay. Oo naman, hindi ko makakalimutan yung matanda na yun. Tugon ni Marshall. Muli siyang bumalik sa loob ng tahanan upang magpahinga. Dahil sa banta ng mga nilalang, nagpasya na ang mag-asawa na tumira sa tahanan ni Don Felipe. Wala namang naging problema sa asawa. Gayong may punto rin naman si Marshall. Dagdag pa ang banta ng mga nilalang. Kinabukasan, maagang nagising si Marshall para ligpitin ang mga gamit na dadalhin sa lilipatang tahanan. Bigla naman siyang napatigil nang may taong tumatawag sa labas. Tao po! Tao po! May tao ho ba dyan? Wika ng matanda habang sumisipat sa pintuan at bintana ng bahay. O tatang, kayo ho pala. Anong sadya niyo? Tanong ni Marshall. Ayoko sanang makialam pero alam kong maraming nilalangan nagbabanta sa inyong dalawa. Tugon ng matanda. Nararamdaman nyo rin po pala. Pero aalis na po muna kami dito. Pansamantala kami mananatili sa ibang lugar. Tugon ni Marshall. Kung inaakala nyong makakalayo kayo sa mga nilalang na yon, pues nagkakamali ka. Hanggat hindi kayo nakakalipat ng ibang isla, matutuntun pa rin nila ang kinaroroonan nyo. Tugon ng ermitanyo. Wala namang kaming balak na tumakas. Kung gusto nila ng patayan, ibibigay ko yun sa kanila. Alis na rin kami, Manong, baka gusto nyong sumama dun. Wika ni Marshall.
Tumangulang ang matanda bilang pagsang-ayon. Sa pagpunta sa bagong tahanan, nagpa siyang magpaiwan sa labas ng gate ang ermitanyo. O sige iha, ibaba mo na lang ako dyan sa tapat. Dito ho sa labas. Bakit naman ho? Basta antayin nyo na lang ako sa loob. Ako nang bahalang maglagay ng pangontra sa buong bahay. Para hindi kayo basta-bastang napapasok. Tugon ng matanda. O sige ho, kayo hong bahala. Pero sana, saluhan mo rin kami sa pananghalian. Wika ni Marshall. Napangiti na lang ang matanda at kagad na bumaba ng kotse. Hindi naman tumagal sa pag-iikot ang matanda. Kagad siyang pumasok sa bakuran. Nakita nitong abala sa paglilinis ng tahanan si Marshall. Atang, doon ho muna kayo sa loob. Susunod ho ako sa inyo. Wika ni Marshall. Pumasok ang matanda sa loob at naupo. Ilang sandali pa ay kagad namang sumunod si Marshall. Bit-bit ang dalawang kape. Atang, magkape po muna kayo. Wika ni Marshall. Kinuha ng matanda ang kapeng inabot ni Marshall. Ilang sandali pa habang abalang nag-uusap ang dalawa. Bigla namang may kumatok sa gate. Tao po! May tao po ba dyan? Tanong ng lalaki. Palaisipan para kay Marshall kung sino ang lalaking iyon. Kaya kagad siyang napatayo. Sandali lang, Tang. Sisilipin ko lang kung sino yan. Sa hindi malamang dahilan, napangiti ang matanda at nagtanong. Ho, dala mo ba yung baril mo? Huwag kang papakasigurado. Kailangan mong maging maingat palagi. Wika ng matanda. Napaisip si Marshall. Gayong may punto ang matandang lalaki. Kagad niyang dinala ang baril at pumunta sa gate. Dahan-dahang lumapit si Marshall. Nang mapansin siya ng mga tao doon sa labas, kagad nilang pinaulanan ng bala ang gate. Dumapa naman si Marshall. Hindi magawang makabangon dahil patuloy na nagpapaputok ang mga kalalakian. Nang tumigil ang mga ito, saka pa lamang tumahimik ang lugar. Ano, Marshall? Masyado kang pakialamero. Yan ang nababagay sa'yo. Wika ng lalaki. Teka, ano bang atraso ko sa inyo? Tanong ni Marshall. Nagulat ang mga ito. Tila hindi man lang nagkaroon ng galos si Marshall. Magpapaputok sana muli ang mga kalalakian. Ngunit mabilis na tumakbo si Marshall at nagtago. Nang magkaroon ng pagkakataong gumapang, kagad siyang dumaan sa likurang bahagi ng tahanan nang hindi namamalayan ng mga kalaban. Ilang sandali pa, unti-unting nababawasan ang ingay ng putok ng baril. Nang mapansin ng lalaking nagsalita na parang wala na siyang kasama, pagtingin niya sa likuran, nagulantang ito nang makitang wala ng buhay ang mga kasama. Lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan. Nagbakaawa na wag itong patayin. Dahil sa mga naganap, kagad niyang sinabi sa otoridad ang mga nangyari. Ipinagbigay alam din ni Marshall sa amo ang lahat ng nangyari. Hindi naman ito nagdalawang isip na magpadala ng pera para ipaayos ang tahanan. Makalipas ang ilang araw, matapos ang pagpapagawa ng bahay, naisipan na mag-asawang mamasyal sa tahanan ng magulang. Nay? Tay? Andyan po ba kayo? Tao po? Ilang beses nagsalita si Marshall hanggang sa binuksan na ng ina ang pintuan. Nay, bakit naman nakasara yung buong bahay ang aga-aga pa?
Tanong ni Marshall. Hindi naman kagad nakasagot ang ina. Mabilis na kumilos ang mag-asawa at kagad na pumasok. Ramdam nito ang negatibong oras sa loob ng tahanan. Muli namang nagtanong si Marshall. Nay, ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit parang sobrang balisa ng mukha nyo? Muling tanong ni Marshall. Hindi pa rin nagsasalita ang ina. Dinala niya si Marshall papasok ng kwarto. Labis ang pag-aalala ni Marshall sa ama matapos itong makitang namamaga ang binti. Tay, anong nangyari? Kailan pa nangyari yan? Tanong ni Marshall. Magdadalawang linggo na anak, kaya hindi kami makabisita sa inyo eh. Gustuin ko mang kausapin ka, pero walang maiiwan sa tatay mo. Natatakot ako kasi baka bumalik yung lalaking yon. Tugon ni Nanay Josephine. Sinong mga lalaki, Nay? Ano po bang nangyari talaga? Muling tanong ni Marshall. Ayon sa ina nung nakaraang linggo, habang abala sa pagsisibak ng kaway ang asawa, napansin nito ang 3 lalaking pabalik-balik sa bahay. Kagad tinanong ng ama ang pakay nila sa lugar. Ito ang mga naganap. Maria, kanina ko pa napapansin yung mga lalaking yun, no? Pabalik-balik sa bahay natin. Kilala mo ba yung mga yan? Tanong ni Nanay Josephine. Oo, kanina ko pa nga nakikita. Pero wala rin akong alam kung anong mga yan. Hayaan mo, pagsasabihan ko. Tugon ni Tatay Mario. Habang nag-uusap ang mag-asawa, muli na namang dumaan ang isa sa mga lalaki. Masama ito kung tumitig sa tahanan na tila ba may sama ng loob sa mga nakatira. Magandang umaga sa iyo, Iho. Maaari ko bang malaman ng pakay mo? Kanina ko pa napapansin, pabalik-balik kayo. Tanong ni Tatay Mario. Nagkatinginan lang ang mga lalaki habang nanlilisik ang mga mata. Sabihin mo sa amin, nasaan ang anak mo? Tanong ng lalaki. Ano naman ang kinalaman ng anak ko dito? Siguro, kayo yung tumambang sa kanila. Tugon ni Tatay Mario. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, tanda. Pero malaki ang atraso ng anak mo sa amin. Kung ayaw mong madamay, sabihin mo sa akin kung nasan siya. Pangako, walang mangyayaring masama sa'yo. Wika ng lalaki. Dahil sa mga narinig, uminit ang ulo ni Tatay Mario. Bigla nitong sinapak ang lalaki sa muka. Pero tila wala itong epekto. Hindi pa ito nakontento. Sinipa pa ni Tatay Mario ang lalaki. Kagad itong nasalag. Nakalmot ang binti ng matanda. Binalaan na kita, ha? Pero kung yan ang gusto mo, ibibigay ko yan sa'yo. Hindi naman kalaliman ng sugat, pero naramdaman ni Tatay Mario na sobrang hapdi. Nais niya man sundan ng lalaki, pero hirap na ito sa paghakbang. Nahirapan din siya sa pagbalik sa tahanan, kaya kagad niyang tinawag ang asawa. Tulungan mo nga muna ako dito. Ang sakit na pa ako. Wika ni Tatay Mario. Mabilis namang kumilos si Nanay Josephine upang lapitan ang asawa. Tinulungan itong makalakad. Magmula ng araw na yon, hindi na gumaling ang sugat niya. Sa kaunting paggalaw lamang ng matanda, halos mamatay na ito sa sobrang kirot. Habang tumatagal, naging limitado ang pagsasalita sa hindi malamang dahilan. Dahil sa mga nalaman, naging palaisipan kay Marshall kung paanong matutulungan ng tatay. Bahagya namang nagulat si Marshall nang marinig ang tinig ng gabay. Puntahan mo ang matanda.
habang may oras ka pa. Nang marinig ang boses ng gabay ay kagad nagpaalam si Marshall. Nay, alis muna ako. May kilala ako makakatulong sa atin. Wika na Marshall. Hindi naman nahirapan si Marshall sa paghahanap sa matanda sa tulong ng kanyang gabay. Nakita ito ni Marshall na abalang nananabako sa harapan ng tahanan. O Marshal, napadalaw ka yata. Wika ng matanda. Kahit naman ho sabihin ko, alam kong alam mo na kung bakit ako nandito eh. Tugon ni Marshall. Inaantay lang kitang lumapit eh. Alangan naman puntahan pa kita doon. Sadali lang, antayin mo ako dyan, may kukunin ako sa loob. Wika ng ermitanyo. Hindi nagtagal kagad nang tinahak ng dalawa ang bahay. Malapit nang magdilim ng mga oras na yon. Inutusan ng matanda si Marshall na manatili sa labas. Pag may naramdaman kang kakaiba, huwag kang magdadalawang isip na tawagin ako. Matapos magbili ng ermitanyo, pumasok ito sa loob ng tahanan na natili naman sa labas si Marshall. Sumapit na ang hating gabi. Hindi maalis ang pag-aalala sa ama. Nararamdaman niya ang sakit sa tuwing sumisigaw ang ama. Sa paglipas ng oras, nanatiling gising si Marshall. Unti-unti niyang nararamdaman ang pag-alinsangan ng buong paligid. Malapit na sila. Maganda ka, Marshall. Nang marinig ang boses ng gabay, kagad nitong tinawag ang ermitanyo. Pinuntahan siya ng matanda. Mabuti naman sumaktong tapos na yung panggagamot ko sa tatay mo. Huwag kang mag-alala. Naalis ko na yung lasong itinanim sa kanya. Wika ng ermitanyo. Napanatag naman si Marshall matapos marinig ang sinabi nito. Ilang sandali pa, nakita nila ang mga panauhing papalapit sa tahanan. Tanda, hindi ka kasali dito. Kaya huwag kang makialam. Wika ng nilalang. Ay nako Palito, pasensya ka na ha. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong kinalaman dito. Dahil siyang napili ng nilalang na bigyan ng mutya. Responsibilidad ko na tulungan siya. Wika ng ermitanyo. Matapos marinig ang sinabi nito, kagad silang sumugod. Kahit may katandaan, nakakamangha ang lakas at bilis nito. Naiwasan niya ang bawat atake ng nilalang. Tatlo man ang kalaban, hindi ito inatrasan ng ermitanyo. Kaso nga lang biglang napatigil ang tatlo. Itinoon ang atensyon kay Marshall. Hawak nito ang barel at pinaputukan ng mga nilalang. Kaso nga lang walang silbi ang bawat bala. Kaya binunot niya ang itak na nakasabit sa bewang. Sa pagbuka ng bunganga ng nilalang, hinataw ni Marshall ang mukha nito. Nahiwa ang ulo. Napatigil ang dalawang kasamahan. Habang nangingisay ang aswang, labis ang galit ng dalawang kasama. Nagsalita ng kung ano ang nilalang. Hindi ito maintindihan ni Marshall. Unti-unting nagbago ang pangangatawan nito. Buong puwersa siyang inatake ng nilalang. Tumalsik sa malayo si Marshall. Hindi naman nagpaawat ang nilalang at muling sumugod. Gumapang si Marshall. Nailagan ang atake nito. Ito rin ang dahilan kaya nagkaroon ng pagkakataong umatake si Marshall. Hinataw niya sa likod ang nilalang at hindi na pinagbigyan makabawi. Ilang ulit niya itong hinataw sa likuran hanggang sa tuluyang mawala ng buhay. Hindi pa ito nakontento. Pinugutan ng ulo ang nilalang. Matapos nun, nagulat si Marshall dahil hinagis din ng ermitanyo ang isa pang ulo ng aswang.
Sa pagkakaalam ko pa naman, malakas ang lahi ng mga yan. Pero pipitsugin lang pala. Ay nako, akala ko banta na. Pampakondisyon lang pala. Makampante ka na, Iho. Magaling na ang tatay mo. At wala na rin maghangas na patayin ang pamilya mo. Sa hindi malamang dahilan, dahan-dahang nilamon ng lupa ang katawan ng mga nilalang. Hindi na rin nagtagal ang matanda sa lugar. Kagad na itong nagpaalam. Sa paglipas ng panahon, naging mahaba pa ang buhay ng mga magulang. Nabiyayaan pa sila ng 3 pang anak. Matapos ang nangyari, wala nang naging balita si Marshall sa ermitanyong tumulong sa kanya. Ni minsan, hindi na ito muli pang nakita. Ngunit malaki ang pagpapasalamat ni Marshall. Kung hindi dahil sa ermitanyong iyon, at kung hindi dahil sa kanyang gabay, malamang wala na ang kanyang pamilya. Malaki ang kanyang pasasalamat nang dahil sa nakuha niya na bertud ng bayawak. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. Paalam.